Nagsisimula ang bullet train explosion sa isang grupo ng mga estudyante sa high school na nag-e-explore sa Shinkansen Rolling Stock Center sa Aomori bilang bahagi ng isang educational excursion kung saan natututo sila kung paano gumagana ang mga high-speed bullet train araw-araw. Isa sa mga konduktor na nagtatrabaho sa Junior East Network, si Kazuya Takaichi, ang mayabang na nagbibigay ng tour sa mga bata, sinasabi sa kanila ang kahalagahan ng mga bullet train at ang antas ng engineering precision na kasama nito. Habang nagtatapos ang tour, tinanong ng ilang estudyante si Takaichi kung bakit siya nagpasya na maging konduktor ng tren sa halip na piloto, at sumagot ang lalaki na natutuwang maglingkod sa lahat ng pangangailangan ng mga pasahero at pagsilbihan sila sa tren, kaya't siya ay masigasig at masigasig sa kanyang trabaho. Ilang minuto ang lumipas, naglakad si Takaichi patungo sa platform sa Aomori Station upang sumakay sa Hayabusa 60 Shinkansen, kung saan siya ay magsisilbing punong konduktor, tulad ng dati. Ang kanyang katulong, konduktor na si Keiji Fuji, ay sumama sa kanya at nagtanong pa kung paano nananatiling motivated ang lalaki sa kanyang trabaho. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga konduktor sa Japan Railways, tulad ni Fuji mismo, ay narito lamang upang maglingkod sa isang mandatoryong panahon sa kanilang paglalakbay upang maging mga piloto, at alam ito ni Takaichi, kaya tiniyak niya kay Fuji na siya ay magsusulat ng positibong ulat sa kanyang pangalan. Dumating ang Shinkansen bullet train sa platform at pagkatapos magbigay ng safety clearance ni Takaichi, pinayagan ang mga pasahero na sumakay sa mga coach. Ang grupo ng masiglang mga estudyante sa high school na nakita kanina ay kabilang din sa mga pasahero, at ang kanilang kasiyahan sa paglalakbay ay halatang halata, bagaman ang isa sa mga babae, si Yuzuki Onodera, ay hindi gaanong masaya kumpara sa iba. Sa ibang coach, isang politiko na nagngangalang Yuko Kagami, ay naglalakbay kasama ang kanyang kasama at agad na nakilala ng isang batang babae bilang mukha ng isang kamakailang iskandalo na yumanig sa eksenang pampolitika ng Japan. Isang YouTuber na nagngangalang Mitsuru Todoroki, na mas kilala sa kanyang online handle na Unemployed Richman, ay nasa trend din patungong Tokyo, bagaman mas gusto niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan sa ngayon. Pagdating ng oras ng pag-alis, nagbigay ng senadorya si Takaichi, at ang onboard pilot na si Chika Matsumoto, ay nagmaneho ng tren palabas ng istasyon. Lahat ay nagpatuloy sa karaniwang paraan, kaya't ang mga empleyado sa Junior East Shinkansen Operation Control Center ay nagpatuloy sa kanilang karaniwang schedule ng pag-o-oversee sa ligtas na pagpapatakbo ng bullet train network. Gayunpaman, ang control center ay nagulat sa isang estado ng emergency ng isang biglaang tawag mula sa Junior East Headquarters, kung saan isang hindi kilalang mensahe ang iniwan ng isang tumatawag tungkol sa presensya ng maraming bomba sa Hayabusa 60 tren. Ang tren ay sisubog di umano kung ang bilis nito ay bumaba sa 100 kilometro bawat oras, at bagaman ang banta ay hindi agad sineryoso, ang pagsabog sa isang cargo train sa katulad na paraan ay nagkumpirma na may dahilan para matakot. Ang mga manggagawa sa control center, na pinamumunuan ni General Commander Yuichi Kasagi, ay kailangang malaman kung paano haharapin ang emergency bago mapatay ang mga pasahero sa tren. Ano ang hinihingi ng bomber? Ang hindi kilalang tumatawag na unang nag-iwan ng mga mensahe tungkol sa mga bomba ay mabilis na natuklasang siya mismo ang bomber, at agad nilang inihayag ang kanilang hinihingi. Nais ng bomber na ilipat ang 100 bilyong yen sa kanilang account, at saka lamang ma-deactivate ang mga bomba. Ang isa pang kondisyon ay, syempre, ang katotohanan na ang mga bomba ay matrigger at sa sandaling bumaba ang bilis ng tren sa ilalim ng 100 km bawat oras, kaya't ang mga awtoridad ay kailangang maging sobrang maingat. Ang mekanismong ito ay unang nakumpirma nang ang cargo train ay sumabog habang ang bilis nito ay bumaba sa ilalim ng 5 km bawat oras, pagkatapos banggitin ng bomber ito bilang isang uri ng demo display ng kanilang kakayahan sa mga pampasabog. Nang ang mas mataas na mga awtoridad na nakikipag-usap sa salarin ay nag-aalala kung saan sila kukuha ng ganoong kalaking halaga ng pera. Sa maikling panahon, ang bomber ay nagbigay ng ibang kahilingan na mahalaga rin sa konteksto. Ipinaliwanag ng bomber na nais nila ang 100 bilyong yen mula sa mga karaniwang mamamayan ng Japan. Ang mga karaniwang tao ay dapat magbayad ng humigit kumulang 1,000 yen bawat ulo sa isang forum ng gobyerno, na pagkatapos ay ililipat sa salarin. Ito ay mabilis na makakalikom ng kinakailangang pondo, kaya't walang magiging problema sa pagharap sa sitwasyon.
Ngunit ayon sa kinatawan ng gobyerno, wala talagang ganoong form o ang istruktural na paraan upang lumikha ng isa kung saan ang mga karaniwang mamamayan ay magbabayad ng pera sa gobyerno para sa isang tiyak na layunin. Higit sa lahat, ang gobyerno ng Japan ay may mahigpit na patakaran na hindi kailanman nakikipagnegosasyon sa mga terorista, kaya tumanggi silang tuparin ang mga hinihingi ng bomber, gaano man kalaki ang panganib na dulot nito sa mga tao sa tren. Sa kaganapan ng mga pangyayaring ito, ang balita tungkol sa mga bomba sa Hayabusa 6 na po ay isiniwalat sa publiko, at sa makatuwid sa mga pasahero mismo, na natural na nagdulot ng kaunting takot. Ang hinihingi ng bomber ay malinaw na nabanggit din, at dahil ang gobyerno ay ayaw gumawa ng anumang bagay tungkol dito, nagpa siya ang YouTuber na si Todoroki na gamitin ang sitwasyon upang makakuha ng mas maraming tagasunod at upang tawagin ang kapabayaan ng gobyerno tungkol sa bagay na ito. Kaya't ginamit niya ang kanyang social media platform sa ilalim ng pangalan ng Unemployed Rich Man upang lumikha ng isang online portal upang tumanggap ng mga pondo mula sa publiko para sa ransom money, at ito ay mabilis na naging matagumpay. Nag-donate ang mga tao ng kanilang bahagi upang protektahan ang mga pasahero mula sa kamatayan, at ito rin ang panahon kung kailan unang lumitaw ang ideya ng pagkakaisa sa kwento ng bullet train explosion. Habang sa simula ay tila si Todoroki ay magnanakaw ng lahat ng perang ito para sa kanyang sarili dahil sa kanyang nakakainis na ugali, mabilis niyang dinala ang kabuuang transparency sa website, na ginagawang nakikita ang lahat ng donasyon sa mga gumagamit sa pagtatapos ng pelikula. Ang malaking donasyon na naipon ay ipinakita ring buo sa portal, na walang halagang lihim na kinuha ni Todoroki, at malamang na ibabalik ito sa mga mamamayan. Ngunit ang kilos ng kontribusyon na ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa sa mga mamamayan habang tinutulungan ng kanilang mga kapwa kababayan, at ito ay nagbigay inspirasyon sa mga nasa tren na kumilos sa katulad na paraan. Ang tao ba sa maskara ang tunay na salarin, mula sa sandaling sumakay ang mga pasahero sa bullet train, isang tao, na palaging tinatakpan ang kanyang mukha, ay tila kainahinala, karamihan dahil sa kanyang walang pakialam na ugali. Nang kumalat ang balita ng bomba sa mga pasahero, ang tao ay nanatiling hindi nagalaw at casual na kumakain ng kanyang tanghalian habang ang lahat ay nagkakagulo sa paligid niya. Sinasadya ng bullet train explosion na ipakita ang kanyang mga kilos upang magmukhang siya ang tunay na salarin, ngunit ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay agad na isiniwalat ng isang grupo ng mga online pranksters. Ang tao sa maskara ay nagngangalang Goto, at kamakailan lamang ay nasangkot siya sa isang malaking gulo dahil sa isang aksidente na naganap. Isang tourist helicopter ang bumagsak sa isang paaralan, na nagdulot ng pagkamatay ng 8 individual, marahil kahit ilang mga bata sa paaralan, at ang sasakyang panghimpapawid ay natagpo ang hindi maayos na pinananatili. Si Goto ang responsable sa pagpapanatili ng helicopter, marahil dahil ito ay pag-aari ng kanyang tour company, kaya't siya ay natural na kinasuhan ng kapabayaan. Ipinapahiwatig na bagaman si Goto ay hindi opisyal na hinatulan ng batas para sa kapabayaan, galit na galit ang mga tao sa kanya dahil sa hindi direktang sanhi ng pagbagsak. Kaya't ang tao ay patuloy na nagdadala ng pagkakasala at kahihiyan dahil sa insidenteng ito, at ito ang dahilan kung bakit palagi niyang tinatakpan ang kanyang mukha ng maskara. Ngunit nang makilala ng ilang mamamayan si Goto mula sa mga larawan at video ng mga pasahero na kumakalat online, tumanggi silang magbayad ng ransom money upang iligtas ang ganitong tao, na sa tingin nila ay dapat parusahan sa kanyang kapabayaan. Sa halip, ito ay nagbubunyag kung sino si Goto, at malinaw na hindi siya ang bomber, ngunit siya ay nagdulot pa rin ng kaguluhan sa tren sa pamamagitan ng paghingi na siya ay payagang bumaba sa tren. Kahit papaano. Sa isang punto, handa pa si Goto na kitilin ang kanyang sariling buhay sa halip na harapin ang kahihiyan sa kamay ng kanyang mga kapwa pasahero. At ito ay ang politiko na si Kagami na nagpakalma sa kanya. Tulad ni Goto, kamakailan lamang ay hinarap din ni Kagami ang galit ng mga tao dahil sa isang iskandalong pampolitika na tila maling naipataw sa kanya, kaya't natutunan niyang harapin ang mga ganitong sitwasyon. Kaya't sinabi ni Kagami kay Goto na ang mga tao ay mabilis na nakakalimutan ang mga iskandalo tulad ng mabilis nilang pagbibintang sa iba, at ito ang nagpasya sa kanya na bigyan ng kanyang sarili ng isa pang pagkakataon. Sino ang naglagay ng mga bomba at bakit? Sa huli ay isiniwalat na ang mga bomba sa Hayabusa 6 na po Shinkansen ay inilagay ng tila hindi kapansin-pansing estudyante na si Yuzuki Onodera dahil sa ilang mga psikolohikal na dahilan. Ang ama ni Yuzuki, si Tsutomu Onodera, ay retiradong veteranong pulis na nagwagi ng maraming parangal para sa kanyang katapangan at serbisyo.
Sa kabila ng kanyang kabayanihan, si Tsutomu ay abusadong duwag sa personal na buhay, na ang kanyang batang anak na babae ang nagdusa. Matapos pumanaw ang kanyang ina, naiwan si Yuzuki na mag-isa kasama ang kanyang ama, na hindi kailanman nagpakita ng pagmamahal sa kanya, at madalas pang sinasabi na sana ay lalaki siya. Ang nakakalason na kapaligiran sa bahay, kung saan palaging pinaramdam kay Yuzuki na hindi siya gusto at hindi mahal, ay nagdulot sa kanya ng matinding galit sa kanyang ama, na nagudyok sa kanya na gumawa ng ilang nakakatakot na desisyon. Isa sa pinakamalaking tagumpay sa propesyonal na karera ni Tsutomu ay ang di umano'y pagpatay niya kay Masaru Koga, isa sa mga salarin, sa isang nakakatakot na pambobomba sa tren noong 1975. Ang teroristang pag-atake na ito ay isinagawa rin sa isang tren ng Shinkansen, at ang insidenteng ito ang bumuo ng mga kaganapan ng Bullet Train, ang pelikula na orihinal at sa isang kahulugan, isang nauna sa Bullet Train Explosion. Nagkataon, pinasabog ni Masaru ang sarili gamit ang isang suicide bomber jacket, ngunit ayaw ng gobyerno na ibunyag ang impormasyong ito sa mga mamamayan, kaya't maling inangkin na si Tsutomu ang pumatay sa terorista. Ang insidenteng ito at ang mga gantimpala na sumunod ay nagdulot kay Tsutomu ng labis na kayabangan at pagkamapaghambog sa buhay. Palaging inaangkin na siya ang bayani na nagligtas sa Japan mula sa mga terorista noong araw na iyon, at labis na kinamuhian siya ng kanyang anak na babae dahil dito. Kaya't nagpa siya si Yuzuki na atakihin ang isa pang tren ng Shinkansen bilang isang uri ng parangal sa biktima ng kanyang ama, na sa tingin niya ay mas mabuting tao kaysa kay Tsutomu. Nakipag-ugnayan si Yuzuki kay Masatoshi Koga, ang anak ni Masaru, sa internet, at agad silang nagkaroon ng matibay na pagkakaibigan dahil sa kanilang kapwa pagkamuhi kay Tsutomu. Si Masatoshi, na propesyonal na nagtatrabaho bilang isang blaster, ay nagpa siya na tulungan si Yuzuki sa kanyang plano sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng mga espesyal na bomba para sa kanya na sisibog kapag bumagal ang tren. Sa huli, ang matinding pagkamuhi ni Yuzuki sa sarili at pagkabigo sa buhay at sa mundo ang nagudyok sa kanya na magtanim ng mga bomba sa bullet train. Hindi niya kailanman naramdaman ang pagmamahal, kaya't naniwala siyang walang nagmamalasakit kung siya ay mabubuhay o mamamatay. Ito ang dahilan kung bakit binibigyan niya ng pagkakataon ang kanyang mga kapwa pasahero na iligtas ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya, na naglalagay sa kanila sa isang matinding moral na dilema. May monitor na nakakabit sa puso ni Yuzuki, at ito ay naka-wire upang i-defuse ang mga bomba kung siya ay mamatay. Sa kabila ng matinding galit na nararamdaman ni Takaichi kay Yuzuki dahil sa pinsalang idinulot niya sa kanyang kaibigang si Fuji, sapat siyang mature upang mapagtanto na ang dalaga ay emosyonal na wasak dahil sa nakakatakot na pagmamaltrato na naranasan niya mula sa kanyang ama. Sa isang nakakaantig na kilos ng kabaitan at pagpapatawad, niyakap ni Takaichi si Yuzuki sa halip na patayin siya, na pinaramdam sa kanya na siya rin ay biktima sa sitwasyon tulad ng iba, sa kabila ng pagiging salarin. Paano nailigtas ang mga pasahero sa oras? Nagsisimula ang operasyon ng pagsagip sa bullet train explosion nang magpasya ang mga operator, na pinamumunuan ni Kasagi, na ihiwalay ang ilang mga coach at hayaang sumabog ang mga ito sa pamamagitan ng paglipat ng mga pasahero sa ibang mga coach. Pagkatapos ay nagpadala rin sila ng isa pang bullet train upang tumakbo ng parallel sa Hayabusa 60 upang mailipat ang mga pasahero mula sa orihinal na tren at mailigtas mula sa banta ng bomba. Karamihan sa mga pasahero ay nailigtas sa ganitong paraan, ngunit siyam na individual, kabilang ang mga pasahero at mga manggagawa sa tren, ang nanatili sa tren na patungo sa Tokyo. Sa isang punto, may pagsisikap na mabilis na bumuo ng isang link sa pagitan ng mga riles sa Tokyo Station upang hindi na kailangang huminto ang tren sa Tokyo, na magdudulot ng pagsabog doon at papatay ng mas maraming tao kaysa sa mga nasa tren lamang. Gayunpaman, ang konstruksyon na ito ay natigil nang hindi ito pinahintulutan ng gobyerno at kinwestiyon ng jurisdiksyon ng mga operator ng Shinkansen sa bullet train explosion. Nagkaroon si Kasagi ng isang kahangahangang plano na i-derail ang coach kung saan kasalukuyang sumisilong ang siyam na tao mula sa labas sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga riles. Nalaman nila dati na ang coach na ito ay walang mga bombang nakakabit, kaya't nang ito ay ma-derail, ang natitirang tren ay patuloy na tumakbo ng diretso. Unti-unting bumagal at sa huli ay sumabog sa isang walang laman na lupain, na nangangahulugang walang mga nasawi. Nang huminto ang na-derail na coach at pumasok ang rescue team, natagpuan nilang buhay ang lahat ng siyam na individual. Sa huli, ipinakita ng investigador kay Yuzuki na ang portal na sinimulan ni Todoroki ay nakatanggap na ng target na halaga na 100 bilyong yen,
na nagpapakita na palaging may pag-asa sa pagkakaisa at pagtutulungan. Kailangang harapin ni Yuzuki ang mga legal na kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, gaano man kahindi kanais-nais ang kanyang mga dahilan, at siya ay inaresto. Napick up na ng pulisya si Masatoshi kaya't parehong naparusahan ang mga salarin. Sa huli, dinala si Fuji sa ospital, ngunit tiniyak ng mga doktor kay Takaichi na siya ay iligtas at walang banta sa kanyang buhay. Samantala, sina Takaichi at Matsumoto ay pinarangalan ng kanilang mga kasamahan at mga pasahero para sa kanilang katapangan sa pagharap sa sitwasyon.